Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa ng aklat ng paniniwalang pinagaan, sa pagkakataong ito, ang ating tatalakayin ay ang ilang kapinsalaan at kapahamakan na resulta ng pagtatambal. Noong nakaraan na talakay natin ang Tauhidul Uluhiyya at ang mga uri ng pagsambang kaugnay sa uring ito ng Tauhid. At ito ay ang mga pagsambang sinasabi, pagsambang pangpuso, pagsambang pananalpi, at ang pang-apat, ang mga pagsambang pangkatawan. Pagkatapos nito, nadalakay natin ang ugnayan o ang kaugnayan ng Tauhidul Uluhiyya at Tauhidul Rububiyyah. Nabanggit natin na ang pananampalataya sa Rububiyyah ay nag-oobliga ng pananampalataya sa Uluhiyya. Gayon din naman, ang pananampalataya sa Uluhiyya ay naglalaman ng pananampalataya sa Rububiyyah. At binanggit natin ang ilang mga halimbawa at ito'y napakarami sa Quran. Pagkatapos nito'y lumipat ang may akda sa paglilinaw tungkol sa pagtatambal at panganib ng pagtatambal sapagkat ito ang nakasisira ng Islam o nagpapawalang bisa sa tauhid. At binanggit na ang pagtatambal kay Allah sa pagsamba ay hahantong sa mga napakalaking kasamaan. Kabilang dito ang napakalaking paglabag sa katarungan, kabilang sa malalaking kasalanan at pagkasira ng kalikasan ng tinutukoy naturalism. Naabot na natin ang salita ng may akda na ang kasasadlakan ng pagtatambal ay mag-iwan ito ng mga bakas ng sakuna sa mundong ito at akhirah. Wala kang matatagpo ang krimen o kaparusahan o gawaing karumal-dumal na higit pa o kagaya sa shirk o pagtatambal kay Allah. Itong sinabi ng may akda, naghanda nga si Allah laban sa shirk dahil sa kabigatan ng kapangitan nito ng mga patakarang pangmundo at pangkabilang buhay na kabilang sa mga ito ang sumusunod. Babanggitin ng mga akda ang mga patakarang ito na kinahihinat na ng pagtatambal. Ito man ay mga kaparusahan, mga kasalanan, mga kalagayang natatangi sa tagapagtambal sa mundong ito at gayon din sa kabilang buhay. Ang unang binanggit dito may akda, Adamul Ghufran, ang kawalan ng kapatawaran. Ito ay bagay na napaka mapanganib sapagkat nagpapatawad si Allah ng mga kasalanan sa mga alipin niya kapag sila'y nanumbalik sa pagsisisi sa Kanya, o kaya nagpapatawad si Allah ng mga kasalanan sa mga alipin niya maliban sa pagtatambal kahit hindi sila nagbalik loob sa pagsisisi, sapagkat ang mga kasalanan ito sa ating aqida ay nasa ilalim ng kaniyang kalooban. Subalit ang pagtatambal, ang kasalanan at krimeng nag-iisa na hindi nagpapatawad si Allah. Sapat na ang talatang ito bilang babala at paglilinaw sa kasamaan ng pagtatambal at mga taong nagtatambal o sumasamba sa mga huwad na Diyos. Nagsabi si Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Tunay na si Allah ay hindi nagpapatawad na tambalan siya at magpapatawad naman siya sa anumang mababa paroon sa sinumang loloobin niya. Ang sinumang nagtatambal kay Allah ay gumagawa nga ng isang kasalanang pinakamalaki, sukdulan. Ito ay sa Surah An-Nisa number 48. Ito po ay nagtuturo sa atin na ang taong nagkakasala ng pagtatambal at namatay na hindi niya ito napagsisihan at hindi nakahingi ng tawad kay Allah ay walang kapatawaran. At
At ang mga kasalanang hindi kabilang sa pagtatambal, na maging ito man ay kabilang sa mga malalaking kasalanan, ay nasa ilalim ng kalooban ni Allah. Nang ibig sabihin na nasa ilalim ng kalooban ni Allah na maaaring magpapatawad siya nito o kaya magpaparusa siya. Ang ikalawa, tahrimul jannah wal khuludu finnar, ang pagkakait ng paraiso at ang pananatili sa impyerno. Gayon din naman, ang kahinatnan ng pagtatambal ay ang pananatili ng taong gumagawa nito sa impyerno at ipagkakait sa kanya ang paraiso. Nagsabi si Allah, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tunay na ang sino mang nagtambal kay Allah ay nagkait nga si Allah sa kanya ng paraiso. Anong kadugtong? Ito ay pagdidiin. At ang kanlungan niya ay ang apoy. Walang ukol sa mga taga-labag sa katarungan na mga taga-adya. Ang pagtatambal na binabanggit sa aya nito ay paglabag sa katarungan o paggawa ng inhustisya. Kaya naman, ang kawalan ng pagpapatawad ay maging sanhi ng pagkakait ng pagpasok sa paraiso. At ito ang pinakamalaking kalugihan at nangahulugan ito ng pagpasok sa apoy o impyerno, kung saan sinabi ni Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Kaya ang sinumang hinango palayo sa apoy at pinapasok sa paraiso ay nagtamo nga siya o tagumpay. Ang mga hahanguin lamang ay mga makasalanang nagkasala ng mga kasalang hindi po kabilang sa kasalanang pagtatambal. Ang pangatlo, haboto jami'al a'mal, ang pagkawalang kabuluhan ng lahat ng mga gawa. Kabilang po sa mga masasamang kahinatnan ng pagtatambal ay ang pagkawalang kabuluhan ng lahat ng mga mabubuting gawa. Kahit gaano pa kadakila ang mabuting nagawa, kung ang gumawa naman nito ay hindi Muslim o kaya'y Muslim nga, subalit nahulog naman sa pagtatambal, ang mga mabubuting gawa niyang ito ay walang saysay. Kung siya man ay hindi pakitang tao sa mga mabubuting gawa, ibig sabihin taos puso para sa ikalulugod ng kinikilala niyang Diyos, sa halip na mabuting gawa ang nakatala para sa kanya, ang maitatala ay pinakamalaking kasalanan na pagtatambal. Nagsabi si Allah, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Talagang ang ikinasi sa iyo at sa mga bago mo pa na talagang kung nagtambal ka kay Allah ay talagang mawawalang kabuluhan nga ang gawa mo at talagang magiging kabilang ka nga sa mga lugi. Sa talatang ito ng Quran, ang unang sinabihan ni Allah ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo, na pinaalahanan siya ni Allah na ang mga propeta at sugo na nauna sa kanya ay pinahayag din ni Allah sa kanila na kapag sila nagtambal ay mawala ng kabuluhan ang mga gawa nila. Ang unang salita sa talatang ito na lakad, talaga nga na sinunda ng pandiwang pang nagdaan, past tense, ikinasi. Ito po ay pagtitiyak sa isang napakahalaga at mapanganib na bagay, at ito ay ang pagtatambal. Sa salita ni Allah, kung nagtambal ka kay Allah ay talagang mawalang kabuluhan nga ang gawa mo at talagang magiging kabilang ka nga sa mga lugi. Ang sinabihan dito ay ang propeta mismo sallallahu alaihi wasallam at mga propetang nauna sa kanya, na kahit gaano man kalaki ang mga mabuti nilang nagawa at mga pagsamba,
ay mawalan ito ng saysay kapag gumawa sila ng pagtatambal. Kaya naman, paano pa kaya ang mga karaniwang Muslim na nakapagtambal at ang higit na malala ay ang mga hindi Muslim? Sinabi pa ni Allah, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Tutuon kami sa anumang ginawa nila na gawain, sa kagagawa kami rito na alabok na isinabog. Pinawalang kabuluhan ni Allah ang mga dakila nilang gawa sapagkat sila'y namatay na hindi Muslim dahil sa pagtatambal. Ginawa ni Allah ang mga mabuti nilang gawa na gaya lamang ng alabok na isinabog na napunta sa kawalan. Ikaapat, ibahatod dami wal mal, ang pagbagsak ng kabanalan ng buhay at ari-arian. Ang tao po mga kapatid ay mayroong mga tinatawag na kabanalan. Kabanalan ng yaman, kabanalan ng buhay, at kabanalan ng karangalan. Ibig sabihin ng kabanalan dito, hindi mo maaaring pinsalain. Ang kabanalan ng yaman at buhay ay babagsak o mawawala ng bisa dahil sa kasalanang pagtatambal. Bagaman nakila ang karapatang ito na kabanalan ng buhay at ari-arian, dahil po sa pagtatambal ay mawawalan ito ng bisa. Nagsabi si Allah, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kaya kapag lumipas ang mga buwang pinakababanal, ay patayin ninyo ang mga tagapagtambal saan man kayo nakatagpo sa kanila. Kunin ninyo sila, kubkubin ninyo sila, at abangan ninyo sila sa bawat tambangan. Ngunit, kung nagbalik loob sila, nagpanatili sila sa pagdarasal, at nagbigay sila ng zakah, ay hayaan ninyo ang landas nila. Tunay na si Allah ay mapagpatawad, maawain. Sa batas po ng jihad, ayon sa talatang ito, ang tao ay mayroong kabanalan ng buhay at yaman kapag siya ay kabilang sa mga nagbalik loob, nagmuslim, nagsala, at nagbigay ng zakah. Nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah faman qalaha asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhum ala Allah. Inutusan ako na makipaglaban sa mga tao hanggang sa magsabi sila na walang Diyos kundi si Allah. Saka ang sinumang nagsasabi niyan ay maipagsasanggalangan mula sa akin ang ari-arian niya, kasi ito ay naging banal na, maipagsanggalang nga mula sa akin ang ari-arian niya at ang sarili niya malibang ayon sa karapatan nito. Ang ibig sabihin ng ayon sa karapatan nito, karapatan ng batas ng Islam kung nakagawa ng mga pagsuway o krimen. At ang pagtotoo sa kanya ay nasa kay Allah. Ito ay muttafaqun alay. Wa qad dalla fi hadzal bab tawaifu min bani Adam. Sinabi na may akda, may naligaw nga sa usapin ito ng mga pangkatin ng mga anak ni Adan. Okay, nakabilang sa kanila ang mga sumusunod. Ngayon, inisa-isa, sino-sino sila at ano-ano ang mga katangian nila. Ang una, Ubadul Asnam, ang mga mananamba sa mga diyos-diyosan sa kabila ng pagkaiba-iba ng mga sinasamba nila, gaya ng mga punong kahoy, mga bato, mga tao, mga jin, mga anghel, mga tala at mga hayop, kabilang sa ipinanglisya ng demonyo. Yan sinabi na may akda. Ano man ang sinamba ng tao, bagay man na walang buhay, halaman, hayop, jin, o taong mabuti o hindi,
Kapag sinamba ang mga bagay na ito, tinatawag ito na Diyos-Diyosan at nahulog sa pagtatambal ang sinumang gumawa nito. Ang pangalawa, Al-Kuburiyon, ang mga makalibingan na kung saan sinabi na may akda, ang mga dumadalangin sa mga nakalibing, naghahain sa mga ito ng mga panata at mga pampalapit loob at humihiling sa mga ito ng pagtatamo ng pakinabang at pagtutulak pinsala. Sila ang mga taong humihiling sa mga patay o nanalangin sa mga patay. Ito ay karaniwang kaugalian ng hindi Muslim sa buong mundo. Kapag ginaya ito ng mga Muslim na sila na may humiling o humihiling sa mga patay na ito na nakalibing ng anumang kahilingan na kagaya sa paggagabay sa kanila ng mga patay, pagpapagaling ng may sakit, paghiling sa kanila ng biyaya o anumang kahilingan sa mga patay na ito, sila man ay mga banal na tao o hindi na kagaya sa mga magulang. Karaniwan ito, yung mga magulang na pumanaw, tatay, nanay, sila ay kinakausap, hinihilingan. Ito po ay pagtatambal. Ikatatlo, as-saharatu wal musya'widun wal kuhan, ang mga manggagaway, ang mga salamangkiro, at ang mga manghuhula. Ang panggagaway po o seher sa wikang Arabi ay ang anumang gawaing gumagamit ng karunungang itim o nagpapatulong sa mga jinni o mga masamang espiritu o mga maligno. Ang mga tao may tuturing na nagsasagawa ng panggagaway, yung mga mahikiro, yung mga albularyo, mangkukulam, yung mga pet healer, manggagayuma, manghuhula, at iba pang maituturing na kabilang sa kanila. Subalit hindi lahat ng taong nag-aangkin, mga kapatid, nag-aangkin o tinataguri ang mahikiro o albularyo o manghuhula ay mga tunay na mga manggagaway. Dahil ang iba sa kanila ay wala naman talagang kapangyarihang manggaway. Sa salita natin, nanunuba lamang sila ng mga uto-uto. Ang mga sumasamba sa mga jin, kapalit ng ipinababatid ng mga ito para sa kanila, o inahanda ng mga ito para sa kanila, o ginagawa ng mga ito para sa kanila. Dahil ang mga jin po, ang mga jin na ito, hindi po sila magbibigay ng anumang impormasyon o anumang serbisyo ng libre. Bagkus, hangad nila sa tao ay kapalit. Ang mga manggagaway, mahikero, albularyo, at mga mangkukulam, sila po ay sasamba muna ng iba't ibang uri ng pagsamba na kagaya sa pag-aalay, pananalangin o orasyong hindi naman naintindihan bago sila paglingkuran ng mga jin na ito o bago ibigay ng jin ang anumang impormasyon sa kanila. Maniniwala naman ang mga tao na ang mga albularyo, manghuhula at mangkukulam na ito ay may kapangyarihang makapaggamot at may kaalaman sa mga nakalingid dahil nakapaghuhula. Dahil dito, malilinlang ang mga tao, pero ang totoo pala'y nagmula lamang ang kaalaman at kapangyarihan nila sa mga mapanlinlang din na jin na ang kapalit ay ang pagtatambal na ginagawa nila. Ang mga taong sumasangguni naman sa mga albularyo, manghuhula at mangkukulam na ito ay nasadlak din sa shirk. Kaya naman, nagbabala ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa gawain ito na ang kahantungan ay pagtatambal. Nasa Quran at Sunnah ang batayan na nagbabala sa atin ng direktahan sa mga pagtatambal at kufur na ito. Babanggitin na may akda ang ilang mga batayang naglilinaw sa atin sa pangangalaga niya sa kanyang umma upang ipagsanggalang ito sa lahat ng daan ng pagtatambal upang maisakatuparan ang dalisay na tauhid sa buhay nila. Binalaan niya sila sa mga dahilan ng pagkasadlak sa pagtatambal, sa mga panimula nito na ang kahantungan ay pagtatambal, sa mga hakbang na ang kahantungan ay pagtatambal, at sa mga daan na patungo sa pagtatambal.
dahil sa panganib ng shirk sa pagsamba, nagbigay babala ang propeta sallallahu alaihi wasallam laban sa mga kadahilanang nagpaparating sa shirk at nagpinid siya ng mga daang nagpapahantong sa pagkasadlak doon. Kabilang sa mga halimbawa niyon, una, at-tahdir minal ghuluwi fis salihin. Una, ang pagbibigay babala laban sa pagpapalabis-labis, extremism, kaugnay sa mga taong maaayos o mga banal o mga mabubuting tao. Kabilang sa mga bagay na dahilan ng pagkasadlak ng tao sa pagtatambal, na nagbabala ang propeta sa kanyang ummah at hinadlangan niya ang mga daanan nito, ay ang pagpapalabis-labis sa mga matutuwid na tao, sa mga banal o sa tinatawag na mga awliya. At ang pagpapalabis-labis na ito sa mga matutuwid na tao, ito po ang pangunahing dahilan ng shirk. At ang pinakamaraming nahulog sa pagtatambal ay dahil sa pagpapalabis-labis nilang ito sa mga matutuwid na tao. Nagsimula ang pagtatambal dahil dito, nagsimula sa panahon ni Propeta Noah hanggang sa panahon natin ito. Ito ang ginagamit na panlilinlang ng demonyo sa mga tao. Lilinlangin ng demonyo ang mga tao na dakila ang pagmamahal sa mga matutuwid at banal na tao sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mga matutuwid na taong ito ay mapagpala at malapit kay Allah samantalang ikaw ay makasalanan. Hindi ka makadirekta kay Allah, kaya na may idaan mo ang iyong dalangin sa mga banal na taong ito upang sila ang magdadala ng iyong dalangin kay Allah. At ito ang karaniwang gawain ng halos lahat ng relihiyon, lalong-lalo ang Kristyanismo. Kaya ang demonyo mapandaraya, paunti-unti ang paraan ng panlilinlang na ito ng demonyo, hanggang sa gawin na ng mga tao na mga Diyos-Diyosan ang mga banal o mga santong tao na ito. Maaaring gawa na nila ng imahen upang doon na rin magdasal o manalangin. Kaya nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din." Kaingat kayo sa pagpapalabis-labis sapagkat nagpasawi lamang sa mga bago ninyo ang nagpapalabis-labis kaugnay sa relihiyon. Nagsabi pa siya sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduh. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh." Huwag kayong magpalabis sa pagpuri sa akin, sabi ng propeta, kung paanong nagpalabis sa pagpuri ang mga Kristiyano sa anak ni Maria, sapagkat ako ay lingkod niya lamang. Kaya magsabi kayo na lingkod ni Allah at sogo niya. Sa salitang ito ng propeta, binigyang babala niya ang mga Muslim sa pagpapalabis-labis ng papuri, yung pagpuri sa kanya ng higit sa tunay niyang kalagayan, na kagaya sa pagpapalabis ng mga Kristiyano sa pagpuri kay Jesus, ng higit sa kalagayan ni Jesus na isang sogo ni Allah. Kaya sa hulihan ng hadith ay sinabi na niya, kaya magsabi kayo na lingkod ni Allah at sogo niya, na siya ay lingkod ni Allah at sogo ni Allah. Kaya sa pamamagitan ng salitang abd, lingkod, alipin, ay ipininid na ng propeta ang pagpapalabis sa kanya ng mga Muslim na nagmamahal sa kanya. Dahil kung siya isang lingkod, kung magkagayon, hindi dapat pagkukunan ng pagsamba. Bakit? Sapagkat siya ay katulad din natin ng mga lingkod ni Allah. At sa pamamagitan naman ng salitang Rasulullah, sogo ni Allah, ay ipininid na rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang anumang daan patungo sa bid'ah.
Sapagkat ito ay nagtuturo sa atin na ang nararapit sambahin ay si Allah lamang na nagsugo sa Kanya at ang paraan ng pagsamba ay alinsunod sa turo ng sugo niya o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya doon sa mga nag-aangking sumasampalataya na ang huling sugo ni Allah ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nangungunyapit naman sa nakagisnan nilang mga bid'a na mga pagsamba na walang dalil mula sa itinuro ng propeta. Sila ay mga sinungaling sa kanilang syahada na sumasampalataya na ang huling sugo ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng may akda, wa minal ghulu fis salihin atawassul bihim wa tawassulu anwa, kabilang sa pagpapalabis-labis kaugnay sa mga taong maaayos ang pagsusumamo sa kanila. Ang pagsusumamo ay mga uri. Ahaduma tawassulun syirki mukhrijun minal billah wa huwa du'a'uhum min dunillah biqada'il hajat wa kashfil korbat. Una, ang pagsusumamong makashirk na nagpapalabas mula sa kapaniwalaan. Ibig sabihin, paglabas sa Islam o nasira ang pagiging Muslim o nakapagpapawalan bisa ng pagiging Muslim. Ito ay ang pagdadalangin sa kanila bukod pa kay Allah sa pagtugon ng mga pangangailangan at pagpawi ng mga dalamhati. Halimbawa po mga kapatid, isang taong pupunta sa libingan ng isang banal na tao o propeta at direkta sa kanila hihiling ng mga pangangailangan niya, kaya kahit na siya ay hindi pupunta sa libingan, bagkus kung saan man ang kinaroroonan niya ay hihiling halimbawa sa mga madal na tao o propeta ng anumang pangangailangan niya, ito ay isang pagsusumamong malaking pagtatambal. Syirkun akbar. Ikalawa, tawassulun bid'i wa huwa tawassulu ila Allah bima lam yashra'hu Allah katawassuli bidawat salihin aw jahihim aw haqqihim aw hirmatihim wa nahwa dhalik. Pagsusumamong makabid'a na hindi umabot sa naabot ng shirk. Bid'a pero hindi naman shirk. Ito ay ang pagsusumamo kay Allah sa pamamagitan ng hindi isinabatas ni Allah. Hindi isinabatas ni Allah, ibig sabihin walang dalil mula sa Quran at Sunnah, gaya ng pagsusumamo sa pamamagitan ng mga pagkatao ng mga taong mabubuti, maayos, prestihiyo nila o karapatan nila o kabanalan nila at tulad niyon. Ang halimbawa po nito ay kagaya sa pagsasabi sa panalangin ng O Allah, sa pamagitan ng katauhan ni Fulan bin Fulan o kaya sa pamagitan ng katauhan ng santo at santa ni sa ganito at ganito, kinaisang banal na tao o propeta, o kaya, O Allah, sa pamagitan ng karangalan ni Fulan bin Fulan na isang banal na tao o propeta. Ito'y hindi naman panalangin direktang iniuukol sa iba pa na bukod kay Allah, subalit sa paraang hindi naayon sa sunnah. Ito po ay dua o pagsusumamong bid'ah, o kaya ang pagsusumamo sa pamagitan ng kanilang karapatan o kabanalan. Ikatatlo, tawassulun masyru' wa huwa tawassulu bil imani billahi wa ta'atihi wa du'a'uhu bismin min asma'ihi aw sifatin min sifatihi aw bi'amalin salihin qaddama aw talabu du'ai min abdin salihin fi sya'nin am. Ang ikatatlo, pagsusumamong isinabatas. Ibig sabihin, ito ang alinsunod sa katuruan ng Islam.
Ito ay ang pagsusumamo sa pamagitan ng pananampalataya kay Allah at pagtalima sa Kanya at ang pagdalangin sa Kanya sa pamagitan ng isang pangalan mula sa mga pangalan niya o isang katangiang kabilang sa mga katangian niya o sa pamagitan ng isang maayos na gawaing iniaalay, yung mga mabubuting nagawa na inialay alang-alang lamang sa ikalulugod ni Allah o paghiling ng pananalangin mula sa isang maayos o matuwid na lingkod kaugnay sa pangkalahatang kapakanan. Ito po ang pagsusumamo o pananalangin alinsunod sa sunnah. Nasa panalangin kay Allah ay sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Allah at pagsunod o pagtalima sa Kanya o sa pamagitan ng isa sa mga pangalan niya na kagaya sa pagsasabi, halimbawa, isa sa Kanyang pangalan ay maawain o napaka maawain, Rahman, kaawaan mo po ako. Halimbawa, isa sa Kanyang pangalan ay tagapagtustos o ikaw na tagapagtustos, tustusan mo po ako. Okay, kunyari, mapagpatawad o mapagpatawad, patawarin mo po ako. Kaya kagaya sa sinabi ni Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Taglay ni Allah ang mga pangalang pinaka magaganda, kaya dumalangin kayo sa Kanya sa pamamagitan ng mga ito. Suratul A'raf 180. Sa talata po na ito na ating binasa, ay inutusan tayo ng Allah na manalangin o magsumamo sa Kanya sa pamamagitan ng mga pangalan niya. Sabi niya, o sa pamamagitan ng isang maayos na gawaing inialay. Yan ang sinabi ni May Akda. Kung ano ang sa palagay mo na pinakamabuting nagawa mo, alang-alang lamang kay Allah, nang walang pagtatambal, walang pakitang tao, ay magsumamo ka sa Kanya sa pamagitan ng mabuti mong nagawa na ito. Kagaya sa pagsasabi sa panalangin, halimbawa, O Allah, nagsusumamo ako sa iyo sa pamagitan ng nagawa ko. Halimbawa, ano yung nagawa mo, banggitin mo. Kung ang nagawa mong pinakamabuti, lahat ng ari-arian mo ay ibinigay mo bilang charity, yun ang banggitin mo. Na ginawa mo yon, hindi pa kitang tao, kundi alang-alang lamang sa ikalugod niya Allah. Tapos banggitin mo, tulungan mo po ako, O Allah, sa kagipitang ito na aking kinakaharap. O paghiling ng panalangin mula sa isang maayos na lingkod, kaugnay sa pangkalahatang kapakanan, na halimbawang kilala mo ang kaibigan mo na matuwid na Muslim, maaari mong hilingin sa kanya na manalangin kay Allah para sa iyo. Wa ama qawlu Umar, ito sinabi na May Akda, hinggil naman sa sabi ni Umar radhiyallahu anhu, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka binabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi'ammi nabiyyina fasqina. Ito ay inulat ni Imam Al-Bukhari. O Allah, tunay na kami noon ay nagsusumamo sa iyo sa pamagitan ng propeta namin sallallahu alaihi wasallam, kaya nagpapaulan ka sa amin. Tunay na kami ay nagsusumamo sa iyo sa pamamagitan ng tiyuhin ng propeta namin, kaya magpaulan ka sa amin. Ito ay rawahu Imam Al-Bukhari. Ang mga napamahal na po sa nakaugaliang shirk, yung nakagawian na nila, kanila itong dinajustify, ipinagmamatuwid nila ang nakasanayan nilang panalangin sa mga banal na tao o sa mga awliya o paggawa sa mga banal na taong ito bilang mga tagapamagitan kay Allah. Sa pagsisipi, ito'y kinukot nila ang salitang ito ni Umar na ating binasa. Ang totoo, ang dalil nilang ito'y dalil
na hindi po panig sa kanila. Bagkus ito'y dalil na laban sa bid'a at shirk nilang pagsusumamo. Sapagkat malinaw sa salitang kunna, kami noon na ang mga sahaba ay nagsusumamo kay Allah sa pamamagitan ng propeta noong nabubuhay pa ito. Pero nang ang propeta ay pumanaw na, sallallahu alaihi wasallam, ay hindi na sila nagsumamo sa pamamagitan niya. At bakit ang kadugtong ng salita ni Omar? Tunay na kami ay nagsumamo sa iyo sa pamamagitan ng tiyuhin ng propeta namin, kaya magpaulan ka sa amin. Bakit? Sapagkat hindi nagsumamo, hindi nanalangin o hindi nagsumamo ang mga sahaba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng propeta nang ito ay pumanaw na kung kaya sila'y nagsumamo na sa tiyuhin ng propeta sapagkat ito'y, bakit? Nabubuhay pa. Fahuwa tawassulun bidu'a'il Abbas liqarabatihi minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Walau kana tawassulu bidawati mashru'an la tawassalu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam walau ba'da wafatih. Yan ang sinabi ng may akda. Ito ay isang pagsusumamo sa pamamagitan ng panalangin ni Al-Abbas dahil sa pagkakamag-anak niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi dahil sa pagkatao niya, sapagkat kung ang pagsusumamo sa pamamagitan ng mga pagkatao ay isinabatas, talagang nagsumamo sana sila sa pamamagitan ng propeta kahit paman matapos ng pagpanaw niya. Dito tayo sa pangalawa, at tahdhiru min al-iftitani bil qubur, ang pagbibigay babala laban sa pagkatukso sa mga libingan. Kabilang sa mga pagbabala ng propeta laban sa mga kadahilanang nagpaparating sa pagtatambal at paghahadlang niya ng mga daang pinangangambahan niya na magpapahantong sa pagkasadlak sa pagtatambal, ay unang binanggit na babala ay ang pagpapalabis sa mga mapubuti na tao, at ang ikalawa ay ang pagkatukso sa mga libingan. At sa dalawang dahilang ito, nahulog ang marami sa pagtatambal. Min suwari dhalik ittikhaduha masajid. Kabilang sa mga anyo niyon ang paggawa sa mga ito bilang mga sambahan. Kabilang sa mga uri ng pagtatambal dahil sa mga libingan ay ang paggawa sa mga ito bilang mga sambahan. At ito ang sinipi ng may akda. Sabi niya, ayon kay Aisha radhiyallahu anha, noong bumaba ang paghihingalo sa sugo ni Allah, nagsimula siyang maglagay ng isang tela sa ibabaw ng mukha niya. Saka kapag suminghap siya, ay nag-aalis siya nito. Pansinin niyo. Sa salaysay na ito ni Aisha, ay inilalarawan niya ang paghihirap ng propeta sa paghihingalo. Na bagaman siya hirap sa kalagayan niyang iyon, ay nagbabala siya sa napakamapanganib na dahilan sa pagkasadlak sa shit. Kasi nasinugtong niya, saka nagsabi siya habang siya ay gayon, sa gayong kalagayang mahirap. Sabi niya, isinumpa ni Allah ang mga Hudyo at mga Krisyano, ginawa nila ang mga libingan ng mga propeta nila bilang mga sambahan. Nagbibigay babala siya sa ginawa nila. Kung hindi dahil doon, talaga sanang pinataas ang libingan niya. Subalit siya ay natakot na gawin ito bilang isang masjid. Sa pangamba po ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, na gawing sambahan ang libingan niya,
Nagbabala siya sa pamagitan ng pagbanggit ng kinasadlakan ng mga Hudyo at Kristyano na pagtatambal. At iyon ay sa pamagitan ng paggawa sa mga libingan ng mga propeta bilang mga sambahan. Nagsabi pa siya, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Inni anhaakum an dhalik. Pansinin at tunay na ang mga bago ninyo ay gumagawa noon sa mga libingan ng mga propeta nila at mga mabubuting tao nila bilang mga sambahan. Pansinin, kaya huwag kayong gumawa sa mga libingan bilang mga sambahan. Tunay na ako ay sumasaway sa inyo laban diyan. Ito ay inulat ni Imam Muslim. Tapos sinabi na may akda, wa ma'na ittikhaduha masajid ay qasdus salati andaha wa in lam yubna 'alayha masjid fa innal masjida huwa mawdi'us sujud. Ang kahulugan ng paggawa sa mga ito bilang mga sambahan ay ang pagsasadya ng pagdarasal sa tabi ng mga ito kahit hindi man nagtayo sa ibabaw ng mga ito ng isang masjid, sapagkat ang masjid ay ang lugar ng pagpapatirapat. Dito, nilinaw na may akda ang kahulugan ng katagang masjid na sinaling sambahan. Dito niya nilinaw ng may akda ang kahulugan ng paggawa sa mga libingan bilang mga sambahan. Na ang pagsasadya dito ng sinuman sa layuning magdasal, manalangin, o magsagawa ng anumang uri ng pagsamba, ito ang paggawa sa mga libingan bilang mga masjid o sambahan. May pagdidiin ang salita dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sinabi, ala fala tattakhidul qubur masajid. Pansinin, kaya huwag kayong gumawa sa mga libingan bilang mga sambahan. Ano ang diin? Kanyang inulit. Inni anhaakum an dhalik. Yung unang salita, alam na natin, bawal. Pero kanyang pinagdiinan. Tunay na ako ay sumasaway sa inyo. Laban diyan. Okay, sinabi na may akda. Al-bina'u alayha wa ayyazdada alayha ghayra turabiha wa tajasisiha. Ang pagpapatayo ng istruktura sa ibabaw ng mga ito, sa ibabaw ng libingan. Ang magdagdag sa ibabaw ng mga ito ng iba pa sa lupa at na magpalitada sa mga ito. Ayon kay Abu al-Hayyaj al-Asadi rahimahullah, qala li Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada' timtalan illa tamasta wala qabran mushrifan illa sawaita. Nagsabi sa akin si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, hindi ba ako magpapadala sa iyon sa layon ng pagpapadala sa akin ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, na hindi ka mag-iwan ng isang estatwa malibang pumawi ka nito, ni isang libingang nakaangat malibang pumatag ka nito. Ito ay naisalaysay ni Imam Muslim. Ayon kay Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu na nagsabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassas al-qabr wa ay yaq'uda alayhi wa ay yubna alayhi. Sumaway o ipinagbawal ng sugo ni Allah na palitadahan ang libingan, na upuan ito at na patayuan ng istruktura ito.
Nagsalaysay nito si Imam Muslim. Fayadkhulu fi dhalika 'aqdul qibabi 'alayha wa tazwiquha wa zakhrafatuha. Napaloob doon ang pagpapatong ng mga kupula, yung dome sa mga ito, ang pagdedekorasyon sa mga ito, at ang pagpapalamuti sa mga ito. Ginagamit po mga kapatid na batayan ng ilang mga Muslim na nahulog sa ganitong uri ng shirk ang libingan po ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na nasa loob daw ng masjid upang kanilang ipagmatuwid ang kanilang ginagawang shirk. Akala po kasi ng maraming mangmang na ang paglalagay ng libingan sa loob ng masjid ay alinsunod sa batas ng Islam. Hindi nila alam na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay inilibing sa silid ni Aisha. At ang silid na ito ay nasa tabi at labas ng masjid ng Propeta. Ngunit sa paglipas ng panahon na kailangang palakihin ang masjid sa pagdami na ng mga tao, nasakop ang bandang harapan na dati maaaring maikutan ng tao ang libingan, na kung kaya parang nasa loob na ito ng masjid. Pero sa ngayon ay hindi na maaaring ikutan ang libingan dahil isinara ang daan nito. At ang tunay na lokasyon ng libingan sa ngayon ay nakadikit po sa sulok ng masjid. Ang malinaw ay hindi po ipinatayo ang masjid ng Propeta sa libingan niya, ni ang Propeta ay inilibing sa loob ng masjid niya. Sunod, Shaddur Rihal ilayha, ang paghahanda ng paglalakbay patungo sa mga iyon. Batay sa pagkapanlahat ng sinabi niya sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidul haram wa masjidi hada wa masjidul aqsa, muttafaqun alayh. Hindi pinaghahandaan ang paglalakbay maliban sa tatlong masjid. Ang masjid na pinakabanal, ang masjid kong ito, ang tinutukoy ng masjid na pinakababanal ay ang Kaaba. Ang masjid kong ito yung masjid sa Madina, at ang Masjid Al-Aqsa, masjid sa Jerusalem. Ittikhadu qabrihi idan, ang paggawa sa libingan niya sallallahu alaihi wasallam bilang pinagdiriwangan. Nagsabi siya, la taj'alu qabri idan, huwag kayong gumawa sa libingan ko bilang pinagdiriwangan. Ang pagdiriwang, ito ang paliwanag ng may akda. Ang Eid ng salin ay pagdiriwang, ay ang kinahihiratian o nakasanayan, ang pagpunta roon at ang pagsandya roon na isang panahon o isang lugar. Ang Eid sa atin pong salita ay pagdiriwang, ay ang paulit-ulit na pagdalaw dito sa iisang pitsa. Ano mang pagdiriwang na inuulit-ulit sa isang pitsa o sa isang lugar ay Eid na ipinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa susunod po na aralin ay tatalakayin po natin ang pagbibigay babala laban sa pakikipagwangis o panggagaya sa mga tagapagtambal at mga may kasulatan o mga ahlul kitab. Ang tinutukoy ay mga Hudyo at mga Kristiyano sa kanilang mga paniniwala, mga pagsamba nila at mga kaugalian nila na natatangi sa kanila. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.